Magandang araw sambayan ng Pilipino, magandang araw mga kababayan, magandang araw sa mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel at ganoon din po sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. And of course, we also appreciate ang inyo pong pagsuporta at pagsubaybay sa aming tandem at partnership ni Ma'am Lorraine Maribadoy sa programang Bigwas ng Agila. Na-appreciate po namin ang inyong pagtulong na mapalaganap at mapalago ang ating channel sa Ka Eric Celis YouTube channel at iba pang mga social media platforms na mayroon po si Ka Eric. Utang na loob po namin yan sa inyo. At of course, sa mga kababayan, sa mga nagtatanong kung paano po kayo makapagbigay ng kahit konting suporta out of your sincerity of heart to support yung Bangon Sambayanan People's Advocacy Center, ay ang ating ginagamit po na GCash line ay ang numerong 0916-308-7710. Uulitin ko lang po, numero na 0916-308-7710. Kay Langging po yan, kay Rohilda Celis. Sa puntong ito, magbibigay po tayo ng update at pagpapaliwanag. Hinggil po dito sa idinulog sa Korte Suprema kahapon o the other day ng mga volunteer lawyers, no, na nagtatanggol sa konstitusyon at hindi pumapayag na mag-abuso at lapastanganin ang proseso ng batas at ang saligang batas lalo na at ito ngayon ay nakikita ng mga mamamayan kung paano po binabastos at binabalahura ang ating mga proseso ng batas dyan po sa Committee on Injustice ng House of Representatives. Yan na po ang tawag sa komitiba ni dahil kay Speaker may maleta tayo. Dahil kay Speaker may flood control na ninakawan ng taong bayan ng flood control ng trilyon-trilyon, no? Dahil kay Speaker, itong hambog at arogante na si Luistro na akala mo korte at hukom siya pag umasta na sagawa ng mga warning, mag-issue ng mga subpoena kung ano-ano dahil wala silang hawak na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. So pinipilit nila itong kanyang sidekick, no, ang alipores niya, itong si Tuta Ridon, na wala din pong ginawa, no, parang hindi abogado kung umasta sa pag-abuso niya sa kanilang diskresyon dyan sa Committee on Injustice ni Martin Tambaloslos. Lahat ng ito nasaksihan ng taong bayan, mga kababayan. At dahil dyan, timing at nagkaroon po ng lakas ng loob at paninindigan itong mga ilang volunteer lawyers na pinangunahan po ni Attorney Israelito Torion at nila Attorney Jimmy Bundok among other lawyers, na isampa na po sa Korte Suprema, idulog na itong question ng due process and equal protection of law, as well as itong ginagawa na grave abuse of discretion and authority, ng aabuso sa kanilang pribilehiyo at sa kanilang otoridad na hindi naman nila sakop na magsagawa ng tinatawag na fishing expedition laban kay Vice President Sara Duterte. Ako po naniniwala na hindi ito tungkol kasi sa pag-respect ng proseso o kaya ang pagbibigay ng hustisya at makatarungan na pag-observe ng batas, sapagkat alam naman po natin na kontrolado ni Martin Tambaloslos at ni Marcos Jr. ang numero sa House of Representatives. At dahil dyan, mas nagiging hambog at arogante na labagin ang proseso, bastusin ang batas nitong mga tauhan ni Romualdez at nila Marcos sa katauhan nitong ni Luistro at nila Ridon, nila Lula Laila de Lima at ng mga komunistang teroristang party list ng CPP, NPA, NDF na nagpapapel at nagmamaniobra sa propaganda nila dyan sa loob ng House of Representatives. So dahil may numero sila, they can only need the minimum of 108 signatories para mabuo ang desisyon sa impeachment laban kay Vice President. They don't care about kung may evidence. They don't care itong grupo nila Tambaloslos
at mga tauhan niya sa sindikato niya, they don't care about the process because they have the tyranny of numbers. Granted na po yan. No? Ibig sabihin mga kababayan, baka mahigit pa sa 108 signatories ang makukuha nila. Kasi nga, karamihan dyan swapang, buaya at gahaman na nasusuhulan. At yan naman po ang kaibahan sa Senado. Marami po ang hindi nasusuhulan at hindi po natatakpan ang kanilang mata at tenga sa katotohanan. Mayroon pong naiiwan pa na kahit papaano respectable numbers sa mga senador. Pero dito sa House of Representatives, ang kailangan lang po ni Marcos at ni Romualdez, minimum 108 signatories. Okay na sila. Mapapaakyat na nila papunta sa Senado o ang tinatawag na transmittal of the articles of impeachment. O bakit pa pinapatagal? Bakit pa nagsasagawa ng mini trial? Wala naman palang problema sa numero. Sapagkat gusto nila talagang ipahiya, lutuin sa propaganda at dumugin ng political demolition attack si Vice President Sara Duterte. Sapagkat pagdating sa Senado, hindi na nila basta-basta magagawa yan, na hindi makakapagdepensa o nang hindi mabibigyan ng oportunidad na makapagtanggol si Sara Duterte ng sarili niya pagdating sa Senado. Should there be a transmittal of the articles of impeachment and should there be a trial to proceed upon the convening of the Senate into an impeachment court. Pagdating sa Senado po, hindi nila basta-basta yan madudumog at hindi nila basta-basta maa-ambush ng maruming laro sa propaganda at demolition job si Vice President Sara Duterte kasi pwede na siyang lumaban, patas na doon May mga abogado na siya at hindi na makokontrol ni Tambaluslos at ni Marcos direkta ang Senado. Bagamat nandyan si Tito Soto na tinatawag na Tota Soto at si Ping Lacson, pero mayroon na pong iba pang senador na mas matino at mas maayos na pwede pong mapigilan itong diskarte ng black propaganda at dirty political operations against Sara Duterte when it comes to a full trial at the Senate. Kaya dyan pa lang po sa Committee on Injustice ng House of Representatives, atat na sila na pilitin at pilitpitin si Vice President Sara Duterte na mag-attend. Para pag nag-attend siya, ma-ambush siya, ma-trap siya, ma-set up siya. Dahil hindi pwedeng magdepensa doon ng mga abogado niya at siya din po ay bound doon sa committee rules. Whereas sa Senate impeachment trial, pwede po siyang lumaban ng patas at sabayan. Ayon. Kaya ang panawagan natin kay Loistro, ano pang sabpina, ano pang arte-artihan ang ginagawa mo? Isalang mo na ang committee report mo sa plenary. Sapagkat doon pa po manggagaling sa plenary ang butuhan. Pag sinabing plenary, buong kapulungan po ang magtitipon. Hindi lang po si Loistro, hindi lang po si Tuta Ridon at sila Lola Lela de Lima. So pagkatapos na mabuo ang committee report ng Committee on Injustice, dapat ma-attach doon ang complaints at kung ano ang submission reply ni Vice President Sara Duterte at kung ano ang mga available evidence. At yan ay ibibigay ang kopya, complete set yan, sa bawat miyembro ng House of Representatives. So if there are 321 members, dapat bawat isa, bibigyan mo ng kopya yan, ng complete committee report ng Committee on Injustice ng House of Representatives, attachment of complaints against Sara Duterte, ang reply niya, at ang mga attachment of evidence na kung mayroon mang isinumite. At yan ay pag-aaralan ng mga miyembro, bawat isa sa 321 members ng House of Representatives. At hindi pwede na hindi sila bigyan ng kopya kasi yan po ay naging ruling ng Korte Suprema. Yan ang tinatawag na procedural due process. Hindi mo pwedeng i-shortcut and then isa-isa, pag naisa lang po yan sa plenary for voting, magpapaliwanag ka ng iyong boto. Yes or no. Yes to impeachment or no to impeachment. So bawat isa ay bibigyan ng pagkakataon na makapagsalita at makapagpaliwanag. Kaya hindi po yan sa Committee on Injustice ni Loistro at ni Tuta Ridon manggagaling ang desisyon.
kung maiaakyat ba sa Senado at magkakaroon ng trial o hindi. Doon yon sa plenary. Kaya walang saysay po itong ginagawa ni aroganteng hambog na Luistro, sapagkat hindi rin sila magde-decide po dyan. They are only facilitator, evaluator, and they are only going to make report and recommendations to the plenary. The decision to approve or disapprove the impeachment by a vote of yes or no ng bawat isang miyembro ng kapulungan ng House of Representatives ay doon po sa plenary voting, hindi sa House Committee on Injustice. And by the looks of it, hindi nila kakayanin yan na matatapos nila ito sa buwan ng Abril, baka sa pagbalik na nila sa May. So we are looking at the possibility na i-transmit nila ito matapos po ang pag-comply sa proseso ng tinatawag na procedural requirement of due process, mga kalagitnaan o katapusan ng May, para sa first week of June, upon the resumption of the session both ng Senado at ng House of Representatives, ita-transmit na po nila ang resulta ng plenary decision on the impeachment complaint versus the Vice President. Pero, pagdating sa Senado, ang Senado may also decide kung ipagpapatuloy ba nila o hindi ang impeachment trial. May nakikita ba silang sapat na batayan o wala para mag-proceed ang trial. That is entirely on the discretion and authority of the Senate. If it will be warranted for the Senate to convene as an impeachment court. Pwede rin pong mag-proceed sa trial o pwedeng hindi mag-proceed sa trial. At ibabasura lang po nila ang basura at binaloktot na mga impeachment complaint na naman ng grupo ni Marcos at ni Romualdez at ng mga alipores ng sindikato nila laban kay Vice President Sara Duterte. So, ang challenge ngayon ng taong bayan, kung hindi kayang pigilan ni Luistro ang kanyang pangangati. Pangangati hindi sa kung anong bagay, kundi pangangati ng kanyang kagustuhan na si Sara Duterte ay durugin niya, edi isalang mo na ang iyong committee report sa plenary. Bigyan mo na ng kopya, tapusin mo na. Huwag ka nang mag-mini trial, huwag ka nang mag-inarte-artihan dyan. Huwag ka nang mag-artista-artista na magpapatawag ka pa ng mga committee hearing. Wala na yun eh. Alam naman namin, alam ng taong bayan. You already have the numbers. More than enough to make a more than enough to make a decision na magkakaroon ng minimum of 108 signatories upang maiakyat na mula sa kapulungan ng House of Representatives papunta sa Senado, matransmit nyo na. So wag ka na mag-inarte, wag ka na mag-gimmick na magpatawag pa ng mga subpoena ad testificandum, subpoena duces tecum, tatakutin mo pa ang mga bank officers, ang mga lawyers, ang mga law firm. Wag na. Kasi the more mo lang hinuhukay ang sarili mo sa kabubuhan at kaarogantihan mo, maybe you know the law, but you do not know how to follow the law, and maybe you know the rules, but you bend the rules. Yan po ang ginagawa mo. Kaya ka nga idinala at pinapasagot ngayon sa Korte Suprema eh. Pero para maiwasan mo na yan, ang kahihiya na ikaw ay masupalpal na naman ng Korte Suprema, kayo nila Boji D at nila Romualdez, isalang mo na, Luistro, isalang nyo na ang inyong report, bigyan nyo ng kopya ang bawat miyembro ng kapulungan, and then antayin ang plenaryo. And then, kung sigurado kayo na tatayo ang kaso nyo, edi pagbutuhan nyo na. Anyway, you have the numbers. Pero kami isang sigurado namin. Hindi kayo sigurado na mag-proceed sa trial sa Senado. Hindi rin kayo sigurado na hindi dudurugin ng Korte Suprema ang panibagong abuso nyo. Pero dito ako, sigurado ako, na hindi nyo makukuha ang 16 votes of the senators to affirm conviction against Sara Duterte. For her to be removed as the Vice President, and she will be disqualified perpetually and forever, na hindi na siya makakatakbo pa sa anumang posisyon sa gobyerno. Yun ang objective nyo eh. But I am pretty sure
hindi nyo makukuha ang 16 senators. Right now, ang ini-estimate ng taong bayan, mga 6 lang eh. Ang siguradong makukuha nyo na boboto sa yes for conviction of Sara Duterte. Ang isa dyan, si Tuta Soto. Si Risa Hontiveros na ambisyosa, na gusto niya ring maging presidente. Eh alam naman natin po, basura po ang kanilang politika, basura ng politika ng yellow at pink yan, na walang pinagkaiba sa pinaggagawa nila Dilima noon, nung panahon ni Noynoy Aquino. So, ang boboto lang dyan, si Risa Hontiveros, si Kiko Sharon Cuneta, si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo, baka 50-50 pa, si Ping Lacson, si Tito Soto, mga 5.5 lang. The most 6.5. 16 ang kailangan nyo. Kaya ngayon pa lang, mga kababayan, ipinipilit nila na mag-trial. Kunwari may trial sila at ipinapatawag si Sara Duterte kasi alam nila pagdating sa Senado. Maliban na hindi sila sigurado na mag-proceed sa trial at hindi nila makokontrol ang Senado, hindi nila madidiktahan ito nila Marcos at Romualdez dahil may mga nagbabalansin ng mga senador, hindi rin sila sigurado lalo pa na mapapakonvict nila si Sara Duterte with 16 senators. Lalo pa at marami dyan mga re-electionist na hindi sila papayag na sila ay magiging target ng napaka-solid na Duterte political base, numbering to around, safely I can say 30 million na mga botante sa Pilipinas. Duterte yan. So mahirap mong kalabanin ang mga 30 or kahit man lang sabihin mo 25 million solid Duterte voters. Hindi yan magboboto na sa inyo kung makikita nila na inabuso nyo ang proseso ng impeachment at naging kasabwat kayo ng mga maruming laro sa politika ni Marcos at ni Romualdez. Ayan. So, ang challenge ng taong bayan, kung hindi mo kayang magbitiw bilang chairperson ng Committee on Injustice at mag-inhibit ka ng sarili mo dahil kating-kati ka talaga, Luistro, kayo ni Tota Ridon, na durugin si Sara Duterte, ano pang inantay mo? Isalang mo na sa plenary. I-report mo na sa bawat kasapi ng kapulungan ng House of Representatives and then we will see kung hanggang saan ka. Let's try. Kung kaya mong iakyat yan sa Senado at pag inakyat nyo, tingnan natin kung kaya nyong durugin si Sara Duterte in a fair and open trial sa Senate kung sakali mang ito ay i-convene bilang Senate Committee or Senate Impeachment Court. Mga kababayan, huwag kalimutan po mag-subscribe at mag-share at mag-promote ng ating videos at ganon din po ng ating mga social media posts. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Ito po si Ka Eric.